Hello po sa mga followers ng ating YouTube channel Usapang Religion at welcome dito sa series na Read Your Bible. Sa series na ito ay pinag-uusapan natin yung mga bagay-bagay na may kinalaman sa mga modern translations ng Biblia, ng Bible na ginagamit natin. Especially now na maraming iba't ibang versions or translations na ginagamit yung mga tao sa simbahan. So definitely may mga differences at may kanya-kanyang distinctives yung iba't ibang translations ng Bible. So in-explain ko na yun sa mga previous videos. So tignan nyo na lang dito sa channel yung list of videos na ginawa natin before. Sa video naman na ito ay susubukan kong ipaliwanag bakit may mga modern translations ng Bible ngayon na iniba na yung translation ng man. Ibig sabihin, yung mga dating English translations ng Bible na ang nakalagay ay word na man or Adam, ay bakit sa mga modern translations ngayon ang ginagamit na nila na translation ay humankind or human beings. Bakit ganon? No? So sabi nung iba, parang naiba na yung meaning kasi originally dapat yan, man yan. No? So ganon. Kasi yung mga lumang translations kagaya ng King James, God created man in His image, no? And in the image of and likeness of God. Bakit ngayon sa mga modern translations, God created human beings or humankind na? So, yun, isang example yon. Tapos ang isa pang example is yung sa Isaiah chapter 7 verse 14 na dati sa mga lumang translations, ang ginagamit nila na word doon ay virgin. The virgin shall conceive. Bakit sa mga modern translations ngayon ang ginagamit na translation na ay the young woman? So bakit hindi na virgin yung term na ginagamit? So una, ang explanation dyan ay dynamic ang language. So nag-iiba-iba yung kahulugan ng mga salita depende sa panahon at kultura na gumagamit ng salita na yon, no? So kahit for example, before ang word na ginagamit for love is yung word na charity. So ngayon iba na yung connotation. So definitely modern translations will use a more appropriate word, no, like love, no. So ganon, no. So may mga differences na yan, may pagkakaiba. So a long time, no. So habang as time goes by, so yung paggamit ng mga salita nag-iiba din. So kaya yung mga translations nag-update din sila. So ngayon, ano yung reason bakit nung in-update yung mga translations ng Bible, instead of putting man there, bakit humankind na or human beings na yung nakalagay? So una, yung word na sa Hebrew word, yung word na Adam, which is in its masculine, no, gender. So automatically ang default, ang translation nun is man, no, sa lumang mga salin ng Biblia, no, kasi may mga language na gender specific. Ibig sabihin may mga salita, may mga nouns or verbs, adjectives even, na pagka ginagamit mo siya to refer to man, ang form niya is male, no, or masculine yung kanyang gender. Meron namang mga words na feminine yung gender niya, so pag ginamit mo siya sa female, so feminine yung form na gagamitin. So ngayon ang default nung sinulat ang Biblia is masculine, no? So yung language nila is mas dominant or favorable towards the masculine gender. Kaya marami sa mga generic words nila ay nasa masculine form. So kaya nung unang sinulat ang Biblia sa Hebrew, ang ginamit talaga na word is Adam in masculine. But sa kanila, yung word na Adam, it's the generic term for human beings or humankind. Hindi kagaya sa Tagalog translation or sa Tagalog language na meron tayong word na neutral ang gender, no? Ibig sabihin it applies both to male and female, like yung word na tao, no? So halimbawa yung mga verbs natin, no, hindi siya gender specific, no, kundi neutral siya, no. Halimbawa yung mga verbs na, yung mga pronouns natin like ikaw, siya, ako, walang walang gender na tinutukoy. But in some language, those languages, there are languages that are gender specific. So
Kaya may mga translations ngayon na gusto nilang i-reflect yung generic use ng word, no? So kagaya nung ginamit yung word na Adam, ang ang idea doon is that word pertains to human beings in general. It just so happen na sa kultura nila mas pabor doon sa male gender, no? So pero pag binanggit sa Bible yung Adam, ang tinutukoy niyan humanity or all human beings. Kaya doon sa Genesis 1:27, when God created Adam, it was male and female He created them. So it talks about both gender. So yung male and female doon, it's also a figure of speech sa literature na tinatawag na merismus, no? Yung parang you mention two extremes, no? Na parang pag sinabi mo na lahat ng tao, bata at matanda, so you talk about all ages, no? So mula sa pinakamabata at pinakamatanda, that encompasses the whole. So nung sinabi that God created human beings in His likeness and image, He created them both in male and female. Ibig sabihin, lahat ng tao, lahat ng sexuality or kasarian ay nilikha ng Diyos. So yun yung point nung Genesis 1. Ngayon, punta tayo doon sa Isaiah. Bakit imbis na virgin na yung mga translations ginawa ng young woman? No? So, ang Hebrew na ginamit na word dyan is yung word na alma. No? Alma means a young woman or girl na nasa marriageable age na siya. Ibig sabihin, legally pwede na siyang mag-asawa or pwede na siyang kunin as a wife or as asawa. So, pwede na siyang mag-start ng kanyang family. No? So, usually nag-i-start yon at the onset of puberty, no? In other words, kapag yung babae ay nagkaroon na siya ng menstruation. So kaya ang tinutukoy doon ay most probably yung status ng babae sa lipunan, na this woman, this Alma is actually a young woman. No, ngayon sa panahon natin ngayon, yung term na virgin hindi na yung edad ang pinagbabasihan tsaka yung status sa society, di ba? Na pwedeng gamitin pa rin yung term na virgin kahit 40, 50 years old ka na, di ba? So, more on sexual activity na yung tinutukoy pagka yung word na virgin ang ginamit. So, pero ang point ng passage is that this lady or this woman is actually a very young woman that will conceive, no? Or pwedeng kakakasal pa lang niya, or she just entered that stage ng life niya. So, ang emphasis doon is yung pagiging young, pagiging lower niya in terms of status sa kanilang society. So that's the point. No, hindi dahil hindi na virgin yung mga babae kaya pinalitan na yung translation. That's not the point. The point is this woman, although of course ang assumption is if it's a young woman and syempre hindi pa siya nag-aasa or bagong kakakasal pa lang sa kanya. So that's the main reason kung bakit pinapalitan or ina-update. So again, it's because language is dynamic. So nag-iiba siya. So definitely yung mga translations ng Bible natin, kailangan sumabay siya doon sa development ng language. Kaya mahalaga na aware tayo doon sa mga dahilan kung bakit ganyan, no? Bakit nag-iiba-iba yung Biblia, yung translation or salin ng Biblia. Hindi dahil sa theology or dahil nag-iiba na yung persuasion or yung understanding sa truth, no? Hindi yun yung main reason. Ang main reason is kailangan sumabay yung translation, yung pagsasali ng Biblia doon sa natural development din ng language, kasi yung language ay buhay, no? At nagbabago, nag-evolve din siya kasabay ng evolution ng buhay ng tao. So yun lamang muna at maraming salamat sa pakikinig ninyo. So tutuloy ko na yung aking pagbabike.